Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Muli po, ako'y makakasama ninyo at kasama po natin si Pastor Nestor Ilioma para sa ilang minutong talakayan. Kaya bilang inyong kasama ay nais po natin na bago tayo magpasimula, tayo muna ay magkamustahan sa isa't isa. Matagal nating hindi nakasama si Pastor Ilioma dito sa studio, pero purihin ng Panginoon sapagkat tayo ay kanyang binibigyan na ng pagkakataon na lalo tigit sa kanya na makapaglakbay patungo dito sa ating tanggapan. So Pastor Ilioma, kamusta po kayo? Ako po ay natutuwa na may mga kapatid na tumutulong. Kaya nga aming pagpunta rito ay convenient dahil may mga kapatid na naglilingkod dito sa union na maaari naming samahan sa paglalakbay at ma-meet ang ating appointment, lalong-lalo na ang paghahanda ng mga lesson na magiging gabay ng ating mga kapatid sa kanilang pag-aaral at paglago sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Amen. So alam ko po na kayo ay napaka-busy rin bukod sa nakakasama natin dito sa ating oras ng pag-aaral, pero si Pastor Ilioma ay marami ding mga ginagampan ng mga gawain. Bilang mahirap magturo sa online. Ay, naku. Sobra. Gayunpaman ay ang lahat ay nagiging maayos sapagkat meron tayong Diyos na siyang nagbibigay ng karunungan upang masamantala natin kahit na ang itong technology na ating ginagamit ngayon. Marami pa rin sa ating mga iglesia ang hindi pa nakakapagpulong sa kanilang mga simbahan. Kaya patuloy pa rin na sila'y umaasa sa mga online worship. Kaya purihin po ang Panginoon na kahit na tayo'y nasa panahon pa ng pandemic, pero tayo'y may mga pagkakataon para magkasama-sama kahit sa ganito lamang na paraan, na platform. Okay, so muli po, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito saan man kayo naroroon. Kay Sister Mayet Basconsilio na siyang patuloy na sumusuporta sa Hope Channel. Ganon din sa iba pang mga kapatid na silang nagpapadala ng kanilang support para ang programa ay magpatuloy at maabot ang maraming mga tao, mapadalhan ng pabalita ng Diyos. Akin po muling pinopromote sa inyo na sana'y tayong lahat ay may kopya nito pong ating Bible Study Guide. Ngayon po ay nasa ika-6 na lesson na po tayo sa atin pong talakayan. At ito po ay mayroong pinamagatang nagpapanggap na Diyos. Alam niyo salitang pagpapanggap, ito ay kalimitang ina-apply sa mga drama o stage play. Subalit sa realidad, kapag ang kaharap mo ay natuklasan mong nagpapanggap lamang, ewan ko lamang, hindi ka matutuwa. Dahil ito'y kawalan ng paggalang sa totoong tao at taasan nitong pandaraya. Lalo ng napakasama para sa isang nagpapanggap na Diyos. Kung hindi natin siya makikilala, maaari siyang makapandaya ng marami para sa kanyang sariling kapakanan. Ang tanong, anong pag-uugali mayroon ang nagpapanggap na Diyos? Paano siya nakapandadaya maging sa mga inosenteng tao? Ito po ang ating pag-uusapan. Bago po tayo dumako diyan, ay atin munang hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Ama na nasa langit, sa oras na ito, kami po ay muling lumalapit sa inyo upang sumalok ng karunungan at ipahayag ang aming mga kasalanan upang linising kami at walang magiging balakid sa aming pag-aaral at pag-unawa ng inyong salita. Salamat po na sa mga nakalipas na panahon, inyo kaming pinatnubayan ni Pastor Sabat at ngayon, tatalakayin naming muli ang isang napakahalagang paksa na nais naming maintindihan ang aming mga taga-subaybay at magkaroon kami ng pananabik na maunawaan ang inyong banal na kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. So ating pong tunghayan ang ating pong susing talata na masusumpungan sa Isaiah Kapitulo 25, ang talata po ay 9.
Isaiah 25, ang talata po ay 9. Ang sabi po dito ay ganito, "At sasabihin sa araw na iyon, narito ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas." Napakaganda ng talatang iyong binasa, Pastor. Ito'y nagpapakita ng pagtanggap ng mga kababayan ni Isaiah ng kanilang kapanahunan na ang kanilang Diyos na kanilang hinihintay ang magdadala ng kaligtasan sa kanila. Now, sino itong Diyos na magdadala ng kaligtasan? Tinignan natin nung nakaraan na ito ay mayroong unang pagparito at ikalawang pagparito. Ang unang pagparito ay yung kamatayan niya at pagpapakababa para itaas tayo sa kaligtasan. Subalit yung ikalawang pagparito na hinihintay, yon ang lubos na katubusan para sa lahat ng nagtiwala sa Kanya. Yan. So napakaganda itong pangakong ito na mayroong darating na magdadala ng kaligtasan, subalit kailangan kilala natin siya. Dahil baka mamaya ang ating makilala o ating sundin ay yung nagpapanggap. Yung huwad. Yung huwad na magdadala ng kaligtasan. Ngayon, tingnan po natin kung ano ba ang focus ng mga mensahe nito sa Isaiah 13 hanggang 23. Ayan. Ngayon, ang sinasaklaw natin, Pastor, ay ang mga kapitulong 13 hanggang 23. Now, papansinin natin kung babasahin ang mga kapitulong ito at amin pong inaanyayahan kayo na sa inyong panahon ay basahin ito ng diretsahan, ay mapapansin ninyo na isinulat ni Isaiah ang kapitulo 13 hanggang 23 na mga aral o saway para sa mga bansa na nasa kapaligiran ng paghatol. So, ang mapapansin natin ay idiniin ni Isaiah na hahatulan ng Diyos ang mga bansa, pati ang Israel at ang Huda, sapagkat sila'y tumalikod at ayaw umalis sa kanilang pagiging makasalanan. Now, ano yung mga bansa na sakop dito? Mapapansin natin na naroon yung malaking imperyo ng Assyria. At ang ikalawa, yung umuusbong na maliit pa lang nakapangyarihan noon, at yun ay ang Babylonia. Ang mga dalawang malalaking bansang ito ay hahatulan ng Diyos at dadalahin sa pagkabihag at pagkasira kapag dumating na ang paghatol ng Diyos. Yan. So nabanggit po yung tungkol sa Babylonia mula sa pananaw ng tao sa kapanahunan ni Propeta Isaias, posible bang magbanta ang Babylonia sa bayan ng Diyos o maging matret yung bayan ng Diyos sa Babylonia? Ayan. Ang Babylonia ang tinutukoy dito ay maliit lang na probinsya, Pastor. Hindi pa ito yung imperyo. Kaya nga, sa kapanahunan ni Isaiah, ito ay hindi magdadala ng threat o panganib na sila'y lulusubin dahil isa lamang itong probinsya sa nasasakupan ng Assyria. At ito'y nasa ilalim din ng kapangyarihan ng Assyria. Kaya nga, kung sa pananaw lamang ng kapanahunang yaon ay walang darating na threat para sa bayan ng Diyos kung Babylonia ang kanilang papansin. Subalit, nagkaroon ng pagbabago. Later on, si Nabopolassar ay naghimagsik laban sa Assyria, tinalo ito at nagtayo ng imperyo ang tinatawag na Neo-Babylonian Empire na sumakop sa mga bayan na nasa kanilang kapaligid, kasama ang Huda at ang Israel. Kasi kung titingnan po natin, talaga naman na, di ba yung hari ng Assyria, ang sabi nga sa kasaysayan na ilang beses na sinakop na yung Babylonia. Pero hindi ka dapat maging kampante dahil ipinakikita ng kasaysayan yung Babylonia sa bandang huli ay magiging superpower. Okay. Ngayon, ang tanong natin ay, yamang may kaugnayan nito sa paghukom o paghatol ng ating Panginoon, ano ba yung sinasabi ni Isaias tungkol sa galit at puot ng Diyos laban sa kasalanan at kasamaan na nagsasabi sa atin tungkol din sa labis na likas ng kasalanan at kasamaan? Kapitulo 13, kasi dito tayo magpapasimula, Pastor. Ang talata ay 16. Isaiah 13:16. Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay sasamsaman at ang kanilang mga asawa ay dadahasin. Ayan, Pastor, narito sa description at pagpapahayag ng propeta ang
ang sindak-sindak na mga mangyayari na pahihintulutan ng Diyos dahil ang Diyos ay galit na sa kanilang mga pagsalangsang at dahil sa kanilang mga kasalanan. Pati mga bata na maliliit ay pagluluray-lurayin, ang kanilang mga bahay ay wawasakin, at ang kanilang mga asawang babae ay pahihintulutan ng Diyos na gahasain ng mga lulusob sa kanila. Narito ang description na napakahirap na kondisyon ng kapanahonang iyon. Bakit? Hindi dahil ang Diyos ang gagawa nito, kundi ito'y resulta ng kanilang pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pinag-aaralan yaman din natin itong tungkol sa pagbangon itong mga kahariang ito. At naturalmente, sa isang bansa, pastor, na kapag sinakop niya ang isang bansa, naroroon talaga yung mga pagdurusa, kahirapan, at ganoon din ang pagpasok ng kasalanan. Ngayon, ang tanong natin ay, paano ang lungsod ng Neo-Babylon ay nagkaroon ng kapangyarihan at nagwakas ito? Ayan, dito sa Kapitulo 14, Pastor, talatang 1 hanggang 3, mapapansin natin ang pagbangon ng kapangyarihang ito. Sa Isaiah 14, ang talatay 1 hanggang 3 ay sinasabi, sapagkat ang Panginoon ay maaawa sa Jacob at kanyang pipiliin pa ang Israel, at ilalagay sila sa kanilang sariling lupain, at ang tagaibang lupa'y lalakip sa kanila at sila'y masasanib sa sangbahayan ni Jacob. At kukunin sila ng mga tao at dadalhin sila sa kanilang dako at ariin sila ng sangbahayan ng Israel. Sa lupain ng Panginoon ng mga pinakaaliping lalaki at babae, at kanilang bibihagin sila na nagsisibihag sa kanila, at magpupuno sila sa mga mamimighati sa kanila. At mangyayari sa araw na bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan sa iyong kapanglawan at sa iyong kabagabagan at sa mabigat na paglilingkod na ipaglilingkod sa iyo. Narito, Pastor, ang description na ipinakita ni Propeta Isaiah, bagamat hindi directly binanggit yung imperyo ng Babylon dito, ay ang sabi roon ay ang dayuhan ay makikisama sa kanila. Ang tinutukoy na dayuhan dito, Pastor, ay walang iba kundi ang pagbangong muli ng Babylon. Bagamat ito ay kanapansin natin kanina na isang probinsya doon sa Assyria ay magiging superpower, at nagsimula ito doon kay Nabopolassar nang itayo niyang muli ang imperyo ng Babylon, at sumunod na naghari ay ang kanyang anak na si Nebuchadnezzar sa aklat ng Daniel, na sumakop sa Huda at nagdala ng mga bihag sa kanila doon. Ito ang katuparan na ipinapakita nito na nangyari sa kapanahunan na ito. So, paano, Pastor, ito naman nagwakas yung kanilang paghahari? Paano nagwakas? Napansin natin, Pastor, na ang kahariang ito ay napalitan din ng sumunod na kaharian, at yun ay ang pagsasanib ng Medes at ng Persia, at kaya nga meron tayo nung tinatawag na Night of Belshazzar's Feast na bumagsak ang Babylon na walang kalaban-laban. Bakit? Nagkakainan sila nagkakapiestahan ng lusubin ni Cyrus ang kaharian, at ito'y bumagsak at namatay ang mga naroong naghahari ng kapanahunang yaon. At sa pagbagsak ng kaharian, sa banal na kasulatan, sa ating mga pag-aaral, kinikilala ito na paghukom ng Diyos. Kaya nga ang tanong natin ay paano ipinakita ng Isaiah 13 ang pagbagsak ng Babylonia bilang paghukom ng Diyos. Balikan natin ang talatang 2 hanggang 5, Pastor. Kayo'y maglalagay ng isang watawat sa bundok na walang punong kahoy. Maglakas kayo ng tinig sa kanila, inyong senyasan ng kamay upang sila'y magsipasok sa mga pintuang bayan ng mga mahal na tao. Aking inutusan ang aking mga itinalaga, o aking tinawag ang aking mga makapangyarihang lalaki, dahil sa aking galit sa makatwid bagay ang nangagagalak sa aking kamahalan. Ang ingay ng karamihan sa mga bundok, gaya ng malaking bayan, ang ingay ng kagulo ng mga kaharian ng mga bansa na pinipisan ng Panginoon ng mga hukbong-hukbo ukol sa pagbabaka. Sila'y nangagmumula sa malayong lupain, mula sa kaduludurang bahagi ng langit, sa makatwid bagay ang Panginoon at ang mga almas ng kanyang galit upang
gibain ang buong lupain. Talatang 6, pakisama mo, Pastor. Magsiangal kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na, darating na pinakapag-iba na mula sa makapangyarihan sa lahat. Ayan, ginamit yung salitang araw ng Panginoon. At pag ginamit yan, Pastor, ang tinutukoy niya ay ang araw ng paghatol ng Diyos sa mga bansa na kanyang sasawayin dahil ayaw nilang kilalanin ang kanyang paghahari sa kanila. Ito ay napakahalagang emphasis sa aklat ng Isaiah. Ngayon, ang tanong naman natin ay paanong ang Panginoon ay dramatikong sinabi sa mayabang na hari na siya ay babagsak tulad ng ibang pagmataas na hari sa harap niya. Ayan, pansinin natin sa Kapitulo 14, Pastor, ang talata ay 4 hanggang 23. Ito yung naglalarawan sa isang mas malaking kalaban o yung huwad na Diyos na nagpapanggap, Pastor. Ito na yung sentro ng ating tatalakayin na bahagi ng ating leksyon. Na iyong gagamitin ang talinhagang ito laban sa hari sa Babylonia. At iyong sasabihin kung paano ang mamimighati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat, binali ng Panginoon ang tungkod ng masama, ang setro ng mga pinuno. Siya na sumakit ng mga tao sa puot ng walang likat na bugbog na nagpuno sa mga bansa sa galit na may pag-uusig na hindi pinigil ang sinuman. At ang buong lupa ay nasa katiwasayan at tahimik sila'y biglang nagsisiawit. O mga puno ng sipres ay nagagalak dahil sa iyo at ang mga sedro sa Libano na nagsasabi, mula nang ikaw ay malugmok, wala nang namumutol na umaahon laban sa amin. Ang siyol mula sa ibaba ay makikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo, sa makatuwid bagay ang lahat na pinakapangulo sa lupa, nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa. Silang lahat ay magsisagot at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba'y naging gaya namin? Ang iyong kahambugan ay nababa sa Sheol, pati ng tunog ng iyong mga biola, ang uod ay nangangalat sa ilalim mo, at tinatakpan ka ng mga uod. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. At ito'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Silang nakakita sa iyo'y magsisititig sa iyo. Kanilang mamasdan ka na magsasabi, ito baga ang lalaki na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian, na ginawang gaya ng ilang ang sanlibutan at gumiba ng mga bayan nito, na hindi nagpakawala ng kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat na natutulog sa kalwalatian, bawat isa'y sa kanyang sariling bahay. Ngunit ikaw ay natapon mula sa iyong libingan na gaya ng kasuklam-suklam na sanga, gaya ng bihisa ng mga patay na tinaga ng tabak na bumaba sa mga bato ng hukay, gaya ng bangkay na nayapakan ng paa. Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan, sapagkat iyong sinira ang iyong lupain, iyong pinatay ang iyong bayan, ang angkan ng mga manggagawa ng kasamaan ay hindi lalagi magpakailanman. Mangaghanda kayo sa pumatay sa kanilang mga anak dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang upang sila huwag magsibangon at tariin ang lupain at punuin ang ibabaw ng lupa ng mga bayan, at ako'y babangon laban sa kanila, sabi ng Panginoon ng Mahukbo, at ihihiwalay ko sa Babylonia ang pangalan at ang nalabi at ang anak ng anak, sabi ng Panginoon. Akin namang gagawing pinakaari ng hayop na irizo at mga lawa ng tubig at aking papalisin ng pangpalis na kagibaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang iyong mga talatang binasa, Pastor, ay pagsasalarawan ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin sa mayabang na hari o mapagmataas na hari ng Babylonia. At dito mapapansin natin na figuratively, ginamit ito para sa description ng hari na mapagmataas. Subalit,
mayroon pang isang hari na nag-aangking siya ay hari at yun ay ang kalaban ng Diyos at yun ay walang iba kundi si Satanas, Pastor. Ang Lucifer na nagtaas ng kanyang sarili laban sa Diyos. Yan. So kaya makikita natin napakaganda noong paglalarawan ng atin pong lesson na ito ay mapagmalaking imahinasyon ni Satanas na kanyang sinabi na siya ay Diyos at nakaupo sa upuan ng Diyos sa pusod ng mga dagat. Kaya nga dito naman pinapahayag na gayon man ikaw ay tao lamang at hindi Diyos. Tao, nire-refer doon sa hari ng Babylonia, Pastor. Subalit, more than that, mapapansin natin na ang description ay hindi lamang sa hari ng Babylonia, kundi yung hari na nag-aangkin na gusto niyang maging kagaya ng Diyos. Yes. So ngayon ang tanong natin ay paano ang Isaiah 14:12 hanggang 14 ay may apply sa isang hari ng Babylonia? Ayan, basahin natin yung 14, Pastor. 14:14. Ang sabi dito, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Narito, Pastor. So, literally, ang interpretation natin dito ay yung hari ng Babylonia. Subalit, sino ba yung kataas-taasan dito kundi ang Diyos? At sino ang nag-aspire noon? Ang Diablo, si Satanas, si Lucifer, siya ang nag-aspire na maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. So, originally, apply dito sa mga hari ng Babylonia, pero mayroong mas malalim na kahulugan ito, yung pagsasalarawan noong kaaway ng Diyos na nag-aangking mag-role na kagaya ng Diyos. Yan. So kaya kung mapapansin po natin dito sa ating lesson, ang aplikasyon na hindi lamang sa panahon ni Isaiah. So makikita pa natin na hanggang sa ating kapanahunan ay applicable itong mensaheng ito. Kaya mga kapatid, kung atin pong pag-aaralan ng medyo malalim-lalim pa, ay talagang ang Isaiah 14 ay nagpapahayag ng isang nagpapanggap na hari. Walang iba kung hindi ito ay si Satanas. Na nagnanais lumuklok sa luklukan ng Diyos, pero siya ay inihulog ng Diyos. At ang isang description sa kanya, bago yaon ay isang tala sa umaga o anak ng umaga. Yan ang makikilala na po natin yan, na walang iba kundi ito nga ay si Satanas. Kaya ang tanong natin ay, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katangian ng Diyos na taliwas sa pag-uugali ni Satanas? Balikan natin yung talatang binasa mo kanina, Pastor, yung karakteristik at yung mga statement na inaangkin ni Satanas, 14, 13 at 14. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Napansin natin, Pastor, sa mga talatang ito, ilang beses ginamit yung ako, I. Now, pansinin natin, so ito'y self-centered na pagpapahayag kung sino ang Diablo at ano ang kanyang likas. Tingnan naman natin ang likas ng ating Panginoong Hesus at ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Pansinin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo, paspasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Narito ang isa sa contrast, Pastor. Yung isa kanina ay nagmamataas, ito naman ang ating Diyos at ang ating Panginoong Hesus nagpapakababa at nagpapakita ng kaamuan sa kanyang paglilingkod. Tingnan pa natin sa Juan 13:5. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Narito sa tala ni Juan, naroon po yung foot washing, yung tinatawag nating paghuhugasan ng paa na ipinakita ang kababaang loob ng ating Panginoong Hesus. Bagamat siya ang Panginoon at tagapagligtas, ay hinugasan niya ang paa. Katiwas ito doon sa likas noong Diablo na naroon sa Isaiah Kapitulo 14. At panghuli, ang summary statement ni Apostol Pablo sa Kapitulo 2, 5 hanggang 8.
Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Nagpakababa at naging masunurin. Ito ang larawan ng ating dakilang Diyos sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ipinakita niya na kakaiba ang kanyang likas doon sa likas noong nag-aangkin na gusto niyang maging kagaya ng Diyos. Ayan. So atin po ngayon na natukoy itong mapagpanggap na ito na siya rin ang gumagamit sa mga hari na nagpapanggap na sila ang maghahari sa buong Sansinukob. Ngayon, balikan po natin ang tungkol sa Babylonia. Bakit ang Babylonia kalaunan ay tumutukoy sa Roma at sa isang masamang kapangyarihan sa aklat ng Apokalipsis? Now, pansinin natin, Pastor, ang Babylonia ay isang kahariang literal dito sa Lumang Tipan. Pero nasira ito at tinupok at pinatay sila ng mga taga Medo-Persia. Pero ginamit itong terminolohiyang Babylonia sa Bagong Tipan at kakaiba na ang konteksto nito ay ito ay sa konteksto na ng Roman Empire. 1 Pedro 5:13. 1 Pedro 5:13. Ang sabi po dito ay, binabati kayo ng nasa Babylonia na kasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. Ayan, nasa Babylonia. Ay nung panahong ito, wala pong Babylonia. Oo. Sira ang Babylon ay totally destroyed and ruined. Hindi na ito nataya. Pero sa tala ni Apostol Pedro, ginagamit niya ito in relation doon sa sentro ng kaharian nung kapanahonang yaon, at yun ay ang imperyo ng Roma. Now, ano ang kaugnayan nito, Pastor, sa masama, evil o kasamaan na itinala sa Apokalipsis? Pansinin natin ang Apokalipsis 14, talatang 8, Pastor. Apokalipsis 14, talatay 8. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod, nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak, ng kagalitan at ng kanyang pakikiapid. Ang Babylonia dito sa Apokalipsis ay nagpapakita ng kaaway ng Diyos na nagpapainom ng mga maling aral at mga turo sa mga taong nasa balat ng lupa. Ito ang role niya. Kung paano niya tinatakot at binibigyan ng mga bagay na kontrol ang mga tao doon sa Lumang Tipan, ito naman ang kanyang pahayag sa Bagong Tipan na ang mga tao na hindi makikinig sa kalooban ng Diyos, susunod sila dito, iinumin ang mga ipinapainom at ibinibigay ng Babylonia na huwad na mga aral at turo sa huling kapanahunan. Kaya nga doon sa iba pang bahagi na sulat ni Juan Revelador sa Apokalipsis 17, mababasa pa natin yan, yung terminong Babylonia na siyang naglasing sa dugo ng mga banal. Ang sabing ganoon. So, mga kaibigan at mga kapatid, gaya nga po ng literal na Babylonia, ang Roma at ang Babylonia sa Apokalipsis, ito po ay nilalarawan na mapagmataas at walang awang mga kapangyarihan na nagmalupit sa bayan ng Diyos. Sila yung tinutukoy na dumaya sa bayan ng Diyos. Kaya dapat nating kilalanin ang kanilang mga pamamaraan upang sa ganoon na hindi tayo madaya. Kaya ang tanong natin ay paano ang mga baligtad na paraang kumakatawan sa magkakaibang mga landas patungo sa kaligtasan na nilarawan sa konsepto ng pintuan ng langit sa Isayas. Ayan, pintuan ng langit sa Isayas. Pansinin natin yung ginamit na mga pangungusap, Pastor. At saan ba ginamit yung concept na pintuan ng langit ng kauna-unahan? Pansinin natin sa Genesis 28, ang talata ay 17. Genesis 28, ang talata ay 17. Ang sabi po dito ay ganito. At siya'y natakot at kanya sinabi,
Kakilakilabot na dako ito at ito hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Narito ang karanasan ni Jacob nang siya ay tumatakbo, pastor, papalayo dahil kanyang dinaya ang kanyang kapatid at siya ay tumakas upang layuan ang paghihimagsik ni Iso. At mapapansin natin dun sa lugar na tinatawag na Bethel ay nakita niya ang pintuan ng langit na nakabukas. Yun, the gates of heaven. Naroon yung concept na mayroong isang hagdan na akyat panaog ang mga anghel. Nagpapakita na ang daan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya lamang ang daan na magdadala ng kaligtasan sa ating mga buhay. Napakahalaga nito dahil sa Kapitulo 2:8 ng Efeso ay meron lamang isang paraan para maligtas at maibalik ang relasyon ng tao sa ating Diyos. 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ayan. So, ang concept, pastor, dito sa concept ng Babylon na pinag-uusapan natin, ay huwad ang daan ng kaligtasan na ipinapakita nitong sistemang ito ng Babylonia at Roma, hindi yung tamang daan ng paglilingkod at kaligtasan na galing sa Diyos na si Jesus ang tanging daan ng kaligtasan. Meron silang ini-o-offer na kakaiba. Kaya nga, ang pamagat ng ating leksyon ay playing God na meron siyang substitute. Meron siyang inihahalili sa aral ng kaligtasan na ang Kristo lamang. At ang Babylon na ito ay nagpapakita ng huwad na paraan ng pagliligtas sa pamagitan ng mga gawa at pagsunod ng mga ritual. So sa makatuwid, pinapakita sa bawat isa sa atin sa lesong ito ng lahat ng tunay na relihiyon, tunay na aral ay nakabase lamang tungkol doon sa mababang loob na modelong Bethel. Ngayon, tingnan po natin ano ba, nabanggit ko yung modelo ng Bethel. Ano ba yung pagkakaiba ng modelo ng Bethel mula sa modelo ng kaligtasan ng Babylonia? Ayan, pansinin natin, pastor. Balikan natin yung talata kanina, Efeso 2:8 at 9. Sa mga tunay na modelo ng Bethel. Ayan, pansinin natin, pastor, ano ang paraan ng pagliligtas, 8 at 9. Sapagkat sa biyaya ay mga ligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Paano daw? Ito daw ay kaloob na walang bayad, grace, at tatanggapin natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Doon magkakaroon tayo ng kaligtasan. Subalit, yung opposite, pastor, yung tinatawag mong Babylonian model ng kaligtasan, Lucas 18. Pansinin natin, pastor. 9 hanggang 14. Narito sa Lucas 18, 9 hanggang 14. At kaniyang sinalita naman ang talinhagang ito na nagsisiasa sa kanilang sarili at nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y paresyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang paresyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manlulupig, mga liko, mga lunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinakamtan. Datapat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin sa isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito ni naring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ayan, pastor, ano daw ang paraan? Yung pagpapakababa at pagtanggap na ikaw ay makasalanan. Yun ang paraan na pinatatawad ng Diyos. Subalit yung taong nagmamalaki at nagtitiwala sa kanyang sarili, ito'y ibababa ng Panginoon. So, dun sa sistema na ipinapakita natin ang paraan ng pagkaligtasan, yung Bethel model ay yung paraan na tanggapin natin tayo'y nagkamali, lumapit tayo sa Panginoon, at tayo'y kanyang patatawarin. Huwag nating itaas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa
na tayo'y maliligtas at magiging matuwid sa kanyang harapan. Napakaganda nitong paglalarawang ito na nakikita natin, mga kapatid, na ang lahat ng katotohanan ng relihiyon o pananampalataya ay dapat nakabase sa pamamagitan ng biyayang nagliligtas ng ating Panginoong Hesus, hindi sa ganang ating mga sariling mga gawa. Dahil ang totoo ngayon na nakikita natin, ang lahat ng huwad na relihiyon, kabilang na dyan yung legalismo, mga sekularismo, humanismo, yan po ay nakabatay sa napaka mapagmalaking modelo ng Babylonia. Kaya sa pagkakaibang ito, sa pagitan ng diskarting ito, nakita natin ang magandang pagpapaliwanag ng Panginoong Hesus tungkol sa tamang pagkakilala sa katotohanan. Ngayon, tingnan po naman natin ang tungkol sa paglalarawan din ni Isaias sa isa namang pandaigdigang antas ng matinding pagkatalo ng mga kaaway ng Diyos at ang pagliligtas ng kanyang bayan. Sa Kapitulo 24 ng Isaiah, Pastor, basahin natin ang mga pasimulang mga talata. Isaiah 24 upang ating makita ang pagsasalarawan ng Diyos. Okay? Talatang 1 hanggang 3. Narito pinawawalan ng laman ng Panginoon ng lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalat ang mga nananahan doon. At mangyayari na kung paano sa mga tao, gayon sa saserdote, kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon, kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili, kung paano sa mapagpahiram, gayon sa manghihiram, kung paano sa mga pagpatubo, gayon sa pinatutubuan. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Ayan, Pastor, narito ang pagsasalarawan ni Isaiah at kung minsan ginagamit natin yung talatang 3, Pastor, yung during the 1,000 years, yung millennium na walang laman ang lupa. Bakit? Kasi patay ang lahat ng bagay. Ito yung description ng sirain ng Diyos ang Babylonia at nagkawasak-wasak ang kanilang mga kapaligiran para ipakita ang kawakasan ng mga kaaway ng Diyos. Subalit, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang Kaya dito may pagsasalarawan ng bagong langit at ng bagong lupa na nagpapakita ng bagong pagliligtas ng Diyos para sa mga sumusunod sa Kanya. Ngayon, natalakay natin yung tungkol sa Babylonia na siyang ibabagsak ng Diyos sa hatulan ng Diyos. Ngayon, meron namang isinasalarawan ng tungkol naman sa Sion o tungkol sa Jerusalem. So, paano naman natin ito ipapakilala? Now, papansinin natin na ito ay yung bago. Yung bagong paglalang ay para sa Sion at sa bagong Jerusalem. At ang maninirahan doon, napakaganda ng mga description dito ay yung nature na dati ay mabangis at kalaban ng tao ay magiging kabahagi ng kanyang normal na pamumuhay dahil inirestore na at ibinalik sa tamang ugnayan ang hayop, ang lupa at ang lahat ng bagay na narito. Wala nang magiging panganib. Ultimong sa batang maliit makikipaglaro sa mga ulupong. Amen. So mga ginigiliw nating mga kapatid at mga kaibigan, atin pong natuklasan ang kahangahangang pabalitang ito ng lahat ng mga maliligtas at hindi makakasama sa pagbagsak ng modelong Babylonia ay pawang maghahari doon sa Jerusalem. Ang sabi ng ganoon ng paglalarawan dito ay silang lahat ay maghahari sa bundok ng Sion at sa Jerusalem. So ngayon, ano ang siyang mangyayari sa mga masasama? Tunay nga bang wawasakin sila ng Diyos? Ayan. Apokalipsis 20 talatang 10, Pastor. Apokalipsis 20, ang talata po ay 10. Ang sabi po dito ay ganito. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at sopre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan sa araw at gabi magpakailan-kailan pa. Ayan, narito ang dyablo, Pastor, yung nagpapanggap na nais niyang maging kagaya ng Diyos
bibigyan ng kawakasan dahil sa kanyang pagmamataas. 10 ng mga nakisama sa kanya at sumunod ng pangwakas na pagbibigay ng kawakasan upang kung magkagayon, hindi na babangon ang ikalawa pang paghihimagsik. Amen. Ngayon mga kapatid ay tingnan natin paano naman ipinakita ng Isaiah 24 hanggang 27 ang idea ng buong Biblia na sa huli, hindi alintana ang pagdurusa, hapdi at pagkasira at ito'y magtatapos sa tang Diyos ay magwawagi. Napakaganda. Ang aklat ng Isaiah ay nagpapakita na bibigyan ng kawakasan ng Diyos ang lahat ng bagay. Subalit, wawakasan niya yung mga negative na bagay, pero yung mga positive na mga bagay na kalakip sa karanasan ng bayan ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito ay sinasang-ayunan ng mga sumulat ng banal na kasulatan kagaya ni Solomon, Pastor, sa Kawikaan 3:5 hanggang 7. Pansinin natin ang pahayag. Kawikaan 3:5 hanggang 7. 3:5 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ayan, narito ang panawagan ng Diyos, Pastor, na inulit-ulit ng mga manunulat ng banal na kasulatan na kung gusto nating manahang kasama at lumakad na kasama ng Diyos, ano daw? Lumayo tayo sa mga kasamaan. Ito ang kanyang paanyaya dahil yung walang kasalanan, yung mga matuwid, yun ang magmamana at mananatiling kasama ng Diyos sa kanyang pagbibigay ng kawakasan sa huling kapanahunan. Dito naman sa pahayag ni Apostol Pablo, Pastor, sa Roma 19. Roma 19, ang sabi po dito ay ganito. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Napakaganda. Ano daw? Sasampalataya tayo at mayroon tayong pangwakas na kaligtasan. Hindi tayo mapapasama doon sa Babylonia at Roma na sinisimboluhan ng mga tao na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Mananatili tayo magpahanggang wakas. Amen. Purihin natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Tunay po na itong ating pinag-aaralang ito ay ng aking binabasa, Pastor Ilioma, ay hindi madaling maintindihan. Kalakip nito ang mga iba't ibang kasaysayan sa panahon ni Isaias. At kung wala tayong background kung papaano natin maiintindihan ito at may apply sa ating kapanahunan ngayon, ay magiging napakahirap nating maiugnay at malilito tayo. So kaya ano ba ang inyong may papayo sa mga nakakasama natin sa pag-aaral na ito kung papaano nilang madaling maunawaan ang mga kasaysayan na sinasabi dito sa aklat na ito? Napakagandang ating tunghayan na ang karanasan ng bayan ng Diyos kasama si Isaiah ay nagpapakita lamang ng karanasan ng mas malawak na pahayag. So, kagaya ng Babylonia na conquer sa kanila, ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang kaaway na nakikipagpunyagi upang agawin ang bayan ng Diyos at sila ay pighatiin. Pero, bibigyan ng kawakasan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang pananaw natin ay kung tayo'y nasa Diyos, magiging maaliwalas ang kinabukasan, lalong-lalo na sa pagwawakas ng kasaysayan. Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, matapos nating malaman ang nakapupukaw na mga eksena sa aklat ng Isaias tungkol sa pananakop ng Assyria na sinundan ng mapagmataas at mapanguwasak na Babylonia sa kaharian ng Huda, nalantad ang gawa ni Satanas sa buhay ng kanilang mga pinuno, na sa kanilang mga kakayahan ay naghangad gaya ng kataas-taasan, katulad ni Satanas ay naging mapagkunwaring Diyos. Silang lahat ay binagsak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghatol. Ipinahayag ng Diyos sa kanyang bayan ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan na nakita ni Isaias ukol sa pagtatagumpay ng Sion. Mga kapatid at mga kaibigan, ng mga eksenang ito
ay pinaliwanag ni Juan Revelador na mangyayari sa mga huling araw. May mga kapangyarihang gagamitin din si Satanas para sa kanyang mga huling pagtatangka na masakop ang bayan ng Diyos. Subalit, katulad ng atin pong napag-aralan, hindi siya magtatagumpay kung tayo ay susunod sa panawagan ng tunay na Diyos. Kaya nga ang panawagan para sa ating lahat, paghariin natin ang Panginoong Hesus sa ating mga puso dahil ang tanging tatalo sa kasamaan walang iba kundi ang kanyang mga gawa ng katuwiran sa atin pong mga buhay. Marami pong salamat sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral. Bago po tayo manalangin, atin po munang saksihan ang isang awitin. Huwag mo po akong limutin.
Purihin ng Diyos sa napakagandang mensahe ng awit. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, tunay na kami nagagalak na malaman na kapag binuksan namin ang aming mga puso sa inyo, tatahan kayo upang hindi kami kayang talunin ng inyong kaaway na si Satanas. Sa pagkakataon pong ito, mahal naming Diyos, nais po namin na isuko ang aming buong buhay at anyayahan ang banal na Espiritu at ang inyong presensya ang mamuhay sa amin na siyang magtuturo ng daang dapat naming lakaran at magpapakilala sa amin ng aming maluwalhating tagapagligtas na aming Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, gabayan ninyo ang bawat isa sa aming mga araw-araw na pamumuhay at tulungan nyo kaming maging matapat at matatag sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at tanggapin namin ang pagtatagumpay na inyong ipinangako at maraming salamat sa basbas na inyong ipagkakaloob sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po maginigiliw, maraming salamat sa inyong naging pakikisama sa ating talakayan. Sana po sa susunod, huwag kayong mawawala. Gumaganda ang kasaysayan na pinag-uusapan natin dito sa Aklat ng Propeta Isaias. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.